Good morning mga kabiday. Ingat. Tanong ko nga sa inyo mga kabiday, mga kabidoy. Yung ano ba, yung kapag may tower ba, masama ba sa katabi ng bahay? Yung ganun nga, yung katabi ng bahay, masama ba yun? Kasi nakikita ko naman sa sa dyan sa mga Maynila o dyan sa bayan, merong mga ganun mga kabidayang tower, ganun. Magkatabi ng bahay at saka yung tower. Siyempre yung tower may bakod, di ba? May bakod yun at nakalubog yun ng maigi, di ba? Malalim yun. Tapos dun sa Maynila, mas lalo dun sa Maynila, dikit-dikit ang bahay at saka may tower, pinagbabahayan pa, di ba? Ito hindi pa naman na isisorti muna or hello mga kabiday, pasensya na dahil magbo-voice na lang tayo kasi ang ingay sa labas, mga dumadaan ng mga sasakyan at alam nyo na yung alaga kong si Chiki, kaya mag-voice na lang tayo kasi hindi natin baka makopyright na naman tayo. Oo nga, yung kinukwento ko mga kabiday, yun nga uulitin ko, masama ba yung yung tower sa sa tabi ng bahay? At malayo naman yung sa katabi ng bahay kung sakali. Kasi ganito nga mga kabiday, mga kapitbahay, pero yung malayo yung isang naglikramo sa akin doon sa kabilang kalsada, pero nasa loob siya. Ngayon, naglikramo daw siya na ganito, na hindi pwede, ganun, hindi yan. Parang akala mo parang may karapatan siyang parang may dun sa barangay, ganun. Yan kasi yung tinutukoy kong naglikramo. Yan parang winner sa yan sa katalinuhan sa bunganga, yung parang kumbaga katalinuhan sa sa mga kautakan, ganon. Yun nga mga kabiday, hindi ko alam, matagal na pala siyang naglikramo dyan sa barangay. Ewan ko kung barangay kasi yung nagsumbungan niya, kagawad. Ngayon, di natin alam kung sinabihan niya doon or pumunta doon. Ngayon, ayun ang sinabi niya na hindi raw pwedeng magpatayo ako ng tower dyan sa harapan. Tapos doon niya naglikramo sa barangay. Ngayon sinabihan niya si Kagawad at saka si Kap. Yun ang sabi niya. Tapos ngayon yung hindi naman daw ata, ewan ko kung anong sinabi ni Kap sa kanila. Tapos ngayon matagal na pala yun. Ngayon ang ganda-ganda yung ngiti-ngiti ko dyan sa side na yung pala may na sila, may nasabi na sa akin. Kaya pala yung yung matagal na yung pinsang kong isa, yung dyan sa harapan, tinanong niya sa akin kung yan. Sabi ko tower, sabi kong ganon. Ay ganon ba yun, sabi ko. Pero pinaliwanag ko na kung sakaling maaprubahan, hindi dyan insan, sabi kong ganon, dyan sa likod sa bakanting lote, sabi kong ganon. Ang sagot niya sa akin, ay ganun ba yun insan? Sabi niya ganon. Mabunti nga doon sa likod. Yun ang sinabi niya mga kabiday. Yun ang pinaliwanag ko sa kanya. Ngayon, hindi niya siguro nasabi dyan kasi siyempre bihira lang naman dyan yung pinsang ko. Ngayon, ang naglikramo, bakit hindi lumapit sa akin? At marami naman pumupunta dyan ng mga pamangkin ko. Bakit hindi sila nagtanong dyan?
Yun ang tanong. Ang gunong gusto niyang palabasin. Ayaw siya ang maghawak diyan na lote ko, na siya ang may karapatan na magsabi na hindi. Yun ang inaano ko mga kabiday yung nakakasakit sa akin sa amin. Bakit dito sa amin mga kabiday? Hindi ko naman sinasabi yung mga problema mga kabiday. Lahat diyan, bakit dito ang punteriya nila parang ayaw nila kami. Bakit ganun mga kabiday? Wala naman kaming kasalanan. Kung may problema na naglilikramo, may narinig kami, hindi kami nagsumusugod sa kanila mga kabiday. Tahimik lang kami dahil ayaw namin ng gulo. Sila, pag may marinig kang may kunting lang, sumusugod na sila mga kabiday. Sinusugod na kami. Kahit na hindi totoo, sinusugod na kami. Pinapalabas kaming mga sinungaling. Yun ang mga namin mga kabiday. Yun ang nakikita namin. Kasi yung kapatid kong isa, ito punta tayo dito sa kabila mamaya. Balikan natin yung mga kabiday. Yung kapatid kong babae, nagtanim sila ng mga munggo. Ngayon, yung nagpitas, kasi nung pangalawang pitas na yun Tapos ngayon, di kalahati na, yung half-half na, ganun. Ngayon, hanggang ngayon, matagal na yun, mga ilang buwan na mga kabiday, hindi pa niya pinapahati. Hindi pa niya pinupunta doon sa bahay ng kapatid ko. Yun. Hindi pa niya pinupunta doon kasi lagi niyang sinasabi na busy siya, binibilad daw niya. Ilang buwan na mga kabiday, lagi niyang sinasabing ganun. Pinuntahan pa nga yung kapatid ko, yung bayaw ko, yung nakikita nila dyan. Oo, pupunta na ako dyan, pupunta. Panay sabing ganun. Bakit hindi pa niya ipapaliwanag sa kanila na hindi na umaasa yung mga kapatid ko na sabihin niyang wala na, naibenta ko na, or naulam ko na, or nasira na. Ba't hindi pa niya sabihin ng ganun mga kabiday? Hinihintay pa niyang na pumunta doon tapos wala siya. Kaya, hindi naman basta-bastang ipapabigay na yun kasi siyempre, pangalawang pitas pa lang yun mga kabiday, or mag-ilan hati pa, pang-ulam na yun kung sakaling isang salop or dalawang balde or isang balde na maliit, ganun. Okay na rin yung kasi matagal ng pang-ulam yun, di ba kabiday? Ngayon, hindi, tahimik lang yung kapatid ko. Sabi niya, hayaan niyo na kung pupunta rito or sabi niya ganun. Di ngayon, sinabi ko naman, hayaan mo, wag mong sabihin ng ganun. Sabi kong ganun. Hayaan yung siya ang magsabi na wala na or idala dito. Basta pag makita nyo, itanong nyo sa kanya, sabi kong ganun. Yun, ang Ngayon, mga kabiday, tanong ko sa inyo, yung kanina, tahimik lang kami mga kabiday. Kasi, hanggang ngayon mga kabiday, yung pinaglaban naming lupa na itong tinitirikan namin at yung dyan sa harapan, yung sa tayuan ng tower na hindi pa naman sigurado yun. May pa sila, may galit pa sila sa amin. Bakit na napaalis yung pinsan naming nakatayo dyan? Kasalanan ba namin? Lupa namin to pinaglaban namin to mga kabiday. Ang lupa nila is dyan sa kalikuran namin. Yun ang namin mga kabiday. Kaya nga na yung mga bakod dyan na wasak-wasak. Sila naman naggawa niyan nagbutas-butas. Kanya-kanya silang nagbutas-butas mga kabiday. Tahimik lang kami. Ngayon, sila pa ang may ganang galit. Sige nga, sa kanila. Ngayon, tahimik lang kami mga kabiday. Ngayon, pag nakaharap ka pala, ang ganda-ganda yung mga pinapakita nila sa amin. Ngayon, pag nakatalikod kami, ang dami ng mga likramo sila.
Ngayon mga kapatid, ay mga kabiday, wala kaming kasalanan do'n mga kabiday, 'di ba? Ngayon yung tower na 'yan, hindi pa approval, matagal pa 'yan. Kung sakaling maaprubahan 'yan mga kabiday, hindi naman diyan, kahit na gusto nila or hindi diyaan. Diyan sa likod namin, diyan sa pinakalikod sa bakanting lote. Malayo na 'yan. Ang papatayuan kung sakaling 'yan, maaprubahan. Bakit sila pa yung nag-uunang naglilikramo? Hindi nila ang lapit-lapit dito sa akin mga kabiday. Bakit hindi na itatanong? Bakit sa barangay pa? Anong ibig sabihin nun mga kabiday? Pag sila nga nagpatugtog ng mga ready o mga diyan, ang lakas-lakas ng mga nila, ang mga patugtog nila. Wala kaming likramo. Yan. Kaya yung mga kabiday, hindi ko na isasabihin kung anong mga pangalan diyan. Wala namang iba sa amin, Kami mga kabiday, kami, mabait kami. Kung yung mga namin, mabait kami. Kung hindi kami lulukuhin. Ngayon sabi ng kapatid sa pamangkin ko, wag ko na lang daw sabihin. Or sabi doon sa barangay, wag ko na lang daw isabihin sa kanila doon sa yung nagsumbong para wala nang away. Bakit makikipag-away ba ako mga kabiday? Itatanong ko lang, ipapaliwanag ko lang sa kanila kung bakit napunta sila doon. Ganun mga kabiday. Kaya pala pag nakikita ako dyan yung parang akala mo wala silang nakitang tao. Yun. Parang akala mo parang may kasalanan ka ng hindi maganda, Parang sinugod mo na silang parang akala mo may kasalanan ka ng mabigat. Ngayon ang lapit lang dyan mga kabiday, dyan sa yung tower ko dyan sa sa side. Yan. Hindi naman dyan talaga. Siyempre pag dyan, hindi na wala nang makakabahay pa ng isang bahay dyan. Ganun ang sinabi ko sa kanila. Matagal pa yan mga kabiday, yung tower na yan. Isusurvey pa yun. Kaya nga, dyan sa harapan, kasi sabi ko sa nagpatayo dyan, dito muna para makita yung dumaan na drones. Drones ba yun? Drones. Yung parang makita nila yung mapa. Para makita nila yung map, yung tower na yan. Para makita yung nagsusurvey, ganun. Ngayon, pag natawagan ka na, yun ang sinabi sa akin, tatawagan daw ako yung pinakamataas na. Kung gusto kong sigurado yung tower na yung na magpatayo ako. Kung sakaling sigurado na yan, dyan sa likod na, para makita nila mga kabiday. Ganon. Sobra naman sila mga kabiday. Parang akala mo parang sila nang may hawak ng buhay namin. Porket na siguro nasasaktan sila dahil nga nawalan ng bahay yung yung pinsan namin. Siyempre maraming paliwanag ng tatay ko noon na sakaling ayaw niyang mabitiwan itong masira yung bahay. Yun nga ang sinabi ng tatay ko noon sa kanya. Yung itong kalahati na tutong pinagtayuan ng bahay nila, diretso na lang kasi may lupa naman sila doon sa pinakadulo. Diretso na lang para hindi masira. Iayaw niya. Ngayon naman daw ata, parang nakapag-isip naman daw ata na papayag na siya. Ngayon pumayag na siya, nakapag-isip na rin siya mga kabiday. Pero nung gabi na yon, pumunta doon sa kapatid ng nanay niya ata or yung basta hindi ko alam kung ano niya yon, auntie niya yon. Nagpaliwanag ata nun, sinabi niya. Pero daw ata mga kabiday, hindi pumayag yung auntie niya. Tapos ngayon
parang nag-iba na yung isip niya, yung pinsan namin, na pinaliwanag niya sa kapatid ng tatay ko na hindi pumayag. Kaya yan mga kabiday, natuloy yung ano, yung pang-demolish sa kanila mga kabiday. Kaya wala na kaming kasalanan doon kasi binibigyan namin ng chance ng tatay ko, binigyan ng chance ng tatay ko para hindi masira yung bahay niya kasi malaki yung bahay niya mga kabiday, na puros mga ano, mga nara or ano, lahat daw kasi wala ako dito nung na ano na demolish yan mga kabiday. Sabi ng tatay ko na idiretso na lang yung kapalit ng lupa ng tatay ko, ibigay niya doon sa likod para ano, para okay naman yung pinsan namin kasi may ano pa rin kami kahit na ano, may hawak kay tatay ko itong lupa, binigyan pa rin siya ng chance para hindi masira yung bahay. Ngayon nag-iba siya, wala na kaming magawa at wala ring magawa yung mga attorney namin. Tapos yung ano, syempre nasa taas na yung desisyon, sila ng ano, bahalang nag-ano yung attorney namin. Yan, inabot ng hanggang sa maano na yung basakin na yung tanggalin na yung bahay. Yan. Wala ako noon, nasa abroad pa ako noon, kaya ano, kanya-kanya daw ano. Siyempre maraming tao, maraming mga pulis, siyempre nakakatakot din yun. Kaya wala naman kaming ano magawa kasi siyempre nasa taas na yun Kaya ganun mga kabiday. Kaya sana wag naman silang ganun. Kung nakaraan, kami wala na kaming mga kabiday, parang laylo lang kami. Siyempre away ng mga ano yan siyempre pati kami na ano siya. Hindi ko alam kung bakit ganun sila mga kabiday. Parang ay mga manok. Yun, parang mga kabiday, parang hindi namin alam kung bakit nagaganyan sila, mga malayo namang na yung parang mga pamangkin na lang yan, mga second pamangkin mga kabiday. Yan, ang hirap mga kabiday yung mga ganyan na nakikialam ka na wala ka namang dyan. Ang hirap pag ka dyan, nakikialam ka na wala kang alam, ganun mga kabiday. So mga kabiday, kayo nang bahala kung sino yung mali sa amin or gusto ko lang ipaliwanag sa inyo mga kabiday. Salamat sa pakikinig sa akin at nakakaintindi mga kabiday. Salamat.